Good day to each and everyone. I am the third reporter of the chapter 8 entitled Gender Needs and Interests. So, as we all know, gender needs and interest is tumutukoy ito sa pangangailangan at interes ng mga tao batay sa kanilang kasarian. So, nag-base ni siya sa kanang pagkakaiba ng papel, kanang kasanayan at perspektibo ng mga kababaihan at kalalakihan sa lipunan. So, for example, ana is kalusugan. So, lahi man jud ang panginahanglan nun ang babae sa lalaki, which is ang babae is nanginahanglan o kuan siya reproduktibong pangkalusugan, and the boys naman, which is the kalalakihan, is nanginahanglan pud siya og postrate nga pangangailangan sa kalusugan. And the second example is education. So, in education is kahibaw man gyud ta nga kanang naaman gyud panganginahanglan nun og interest ang both both kanang kalalakihan at kababaihan, both gender or even LGBTQ, naman yun ay panginahanglan nun. Then, in strategic kanang gender needs, those stem for a woman's strategic gender interest due to her socialized gender role as a woman. One who has subordinate position in the society. These are needs that are rooted in gender inequality, lack of political representation, the unfair gender division of labor, um, violence against women, and the non-observance of equal pay. Strategic gender needs. So, sa strategic gender needs is tumutukoy ito para makamit ang pagkapantay-pantay ng kasarian. This is, for example, is pagpapalakas ng loob. So, ari nga example kanang arita sa work. So, sa kanang makabantay man tanong nga if arita sa mga kanang trabahoan nga dili gyud kanang tawag ana mura bitog i-down sa uban nga tungod kay bae ka or member ka sa LGBTQ, kanang mura ka i-down kanila. Then ang kuan pud ana is kanang tawag ana kanang need ka og kanang sa trabaho is na ay ubang trabaho nga dili mo hatag og flexible working hours o kanang leave sa, for example, sa mga babae kanang mabuntis ingana nay uban nga dili mo hatag og ingana din aron in para magamit ang strategic gender needs. So sa pamamagitan ng strategic gender needs is kanang kuan siya kanang kuanan o patakaran nga tagaan ang ubang for samot na sa mga babae na tagaan sila og flexible working hours o kuan leave mao nay kanang aron tagaan sila og pagkapantay-pantay bisag unsa pa sila nga gender. And for the example number 2 is kanang papalakas ng loob sa mga kababaihan at ibang kasarian. So, for example, aning sa politics, imbes nga i-down ka nga, bayit man ka, ay, bai man ka, dili ka pwede mo dagan, ingana, dili ka pwede mo dagan sa pagka-mayor. So, in half of strategic needs, kanang tagaan pud untag oportunidad ang mga babae o ibang kasarian nga mudagan sa pagka-mayor or pagka-president sa gusto nilang kanang ganahan sila nga molingkod sa gobyerno. So, in that way,
makuanon sa ibang kasarian or belong to the kanang LGBTQ or sa laing nga gender nga kanang kuan pagpantay-pantay ra ang mga kalalakihan kababaihan, walay unfair, walay biases. Challenges for the fulfillment of gender needs in the Philippines. The Philippines enacts gender mainstreaming or the strategy for the inclusion of a gender perspective in all policies and programs. However, Philippine gender literature only assumes two genders, male and female. So, ang baji ug ang laki. And that's one sex is the same as one genders. Biologically male person are all masculine and biologically female persons are all feminine. This thinking ignores that existence of LGBT Q++ persons or persons who do not fall categorically into masculine or feminine rules. Next is challenges for the fulfillment of gender needs in the Philippines. So, ang Pilipinas ay nakaharap sa mga hamon sa pagtupad ng um, gender needs. So, for example, ana is discrimination sa trabaho. So, the first is not equal paying. Dili saktong pagbayad sa sweldo. Then, second is kanang tawag na kultura o tradisyon. Then, kultura o tradisyon. Then, third example is kanang tawag na the third example is karahasan sa mga kababaihan at fourth is kawalan ng representasyon. So for example ana sa karahasan ng kababaihan is for example is si Jamie ay nakaranas ng karahasan sa kanyang pamilya. Then at kawalan sa Jeannie ay nakaranas ng maulag ito karahasan. Then wala siya kanang protection or wala siya madaganan para mutabang niya. Then sa second is katong discrimination sa trabaho. So si Maria ay kanang sa katong trabaho is kanang for example si Maria ay hindi siya ay kanang wala siya nakakuha dayon sa kanang wala siya nakakuha dayon og trabaho tungod sa iyang kasarian. So wala sila'y kanang pagkapantay-pantay or unfair ang ilang pagkuan o sa tawag na kanang pagpili og empleyado diba basta kanang then kana bitong tay for example entay ay ba imang ka di man nimo makaya nga na nimo makaya ang trabaho ay bayot man ka dili pwede ag bayot dili yan na. Then kay na ako ni rules nga na dili pwede laing gender dili ka pwede. Then third is katong sunod is kawalan ng representado sa kanang for example aning sa election kanang ikuan ka kay kanang dili man na nimo makaya kay bai man ka di man ka pwede mo dagan og kanang mayor kay bai man ka di mo makaya ang mga buluhaton sa kanang dili nimo makaya ang buluhaton or dignidad kanang wa ka kahibaw sa imong mga
dapat daganan maong dili ka pwede ani nga posisyon. Wala bitaw sila sapat na proteksyon, wala sila kanang kadaganan, or wala sila for example aning kuan, wala sila kanang ikakuan bitaw nga makaingon na lang sila sa inyong kagaling kanang ingani di ay good kanang murag na sila unfair treatment sa ubang gender. And I hope na nakasabot ka mo sa mga report, then the reviews sa katong gender needs ug sa katong mga katong na isa ka topic pod, which is more i-report ni Ate Charlotte ug ni Glenmark. Then maor ni akong topic, I hope nga nasabtan ra ninyo. Then kanang thank you very much, and thank you for watching.